Magandang araw sa ating mga nanonood. Topic ko po ngayong araw na ito ay paano paputiin ang inyong mga kilikili, at si Doc Willie naman, ang topic niya ay para pumuti ang muka. yes. Ang kilikili natin umiitim kasi, lalo na sa kababaihan, dahil po dun sa mga ginagamit natin mga chemicals, yung mga antiperspirants, yung mga deodorants. So, tignan natin maigi kung nakakaitim ba ng balat. So, mas mainam pumili po tayo noong mga whitening. Uso na po na antiperspirants at mga deodorants. Pwede po yon para maiwasan yung pag-itim ng kilikili. Tapos, syempre sa babae, kailangan po nating mag-ahit o mag-shave. Dahil po laging nasusugat at napakadiin ang pag-aahit, ay maaari rin yan, yung mga palagiang pag-shave na nasusugat lagi, at lalo na kung madiin. So ano po ang solusyon? Pag gusto nyo pong mag-shave, light lang, wag hong masyadong idiin para hindi hong masugat yung balat ng kilikili. Or pwede rin naman, kung may budget po tayo, gawin na lang natin na yung mga lasers o kaya naman yung paglagay ng mga sugar, yung pag-pull na lang ng buhok dun sa kilikili. Mas hindi po nakakasugat yun, though medyo mas mahal nga lang po. Tapos ang isa pa rin pong dahilan ng pag-itim ng kilikili yung minsan kasi hindi natin na-exfoliate yung mga patay na cells dun sa ibabaw ng ating balat. So, pwede po natin gamitin yung, di ba, meron tayong mga pang-exfoliation dun sa ating mukha. Pwede rin gamitin dun sa ating kilikili. So, kasi pareho naman po manipis po ang balat dito sa mukha, manipis din po dun sa kilikili. Tapos, may mga tao din po na mas umiitim ang kanilang mga kilikili, leeg, dito sa batok, sa mga siko. Minsan, lahi po yun. Siyempre, pag ganon, tignan natin, baka naman po mataas yung ating sugar at iwas po dun sa araw. So, siyempre, kung mas hindi naaarawan, mas hindi iitim yung mga parting yon. Bukod pa po dun sa mga iba pang mga sakit. Pero pag ganon po, medyo kakaiba na yung pag-itim ng kilikili natin. Ano pa po yung mga tips natin? Sa pagpili po ng antiperspirants, kailangan po yun nga, nakakapagpaputi. Tapos yung sabon na gagamitin natin, yung mga pamputing sabon katulad po ng mga Kojic soap, nakakatulong din po yan, Tapos lagi pong mag-exfoliate o yung medyo yung dead skin cells, tatanggalin natin sa bahagyang kuskus. Wag ho yung kung makakuskus ho tayo, talagang halos mabura na yung balat natin. Wag pong ganon, dahan-dahan lang. Tapos yung mga nagsusuot ho palagi ng makikipot na damit, syempre kumakaskas lagi dun sa lugar ng kilikili. Tignan nyo yung armhole, kailangan medyo mas malaki yung armhole. Wag po yung sikip na sikip dun sa lugar ng kilikili para maiwasan yung abrasion o yung pagkiskis. Tapos po, meron din po mga nabibiling mga pampaputi, yung mga retinoids. Pero itatanong na po natin yung mga low-dose retinoids. Pwede pong itanong sa ating Philippine Dermatological Society, or kaya naman po kung over-the-counter, dun po sa mga pharmacist, dun sa mga butikang malalaki. Yung mga nabibili dun sa mga Shopee, Lazada, ingat din po tayo kung nagwo-work o baka naman minsan medyo hindi maayos na product. So, i-search nyo po kung yung mga reviews ay maganda. Tsaka sana po, hindi fake yung pag sinabing kung galing Korea, tunay na made in Korea. Yes, Doc Willie. Dagdag ako mga, yung kasi, ang ayaw natin sa kilikili o anong parte ng katawan, ayaw mo sobrang kuskus. Iniisip natin, bata ka pa, gusto ko kuskusin Kuskusin ko siko ko, kuskusin ko mukha ko, o leeg, o kilikili. Lalo mo kinukuskus, lalo siyang magkakalyo, lalo siyang mangingitim. Ayaw mo yon. Isa pa, kung overweight, sobrang taba. Pag sobrang taba, syempre yung kilikili mo, kaskas ng kaskas, diba? Pawis, kaskas. Kakakaskas niya, lalo mangingitim.
parang sa singit, di ba? Nangingitim din. Yung sinasabi ni Doc Lisa, yung leeg, maitim, kilikili, batok, ano po yan? Acanthosis nigricans, senyales ng diabetes. Kaya yung mga diabetic dito sa batok, di ba? Maitim. Sa kilikili, maitim din. Pagdating nga sa pag-shave, yun na nga, bahagya lang, wag masyado masusugat. Dati may shortcut na pampaputi, pero hindi naman ganun ka-effective yung paggamit ng kalamansi, di ba? Dati tinanong ko niya kay Dr. Catigo, isang dermatologist. Sabi niya, yung kalamansi mismo masyado matapang para ilagay sa kilikili. Kung gustong-gusto daw talaga, pwede lagyan ng konting kalamansi, lagyan mo ng mas maraming tubig, siguro 2 parts water, 1 part kalamansi, pwede ilagay bahagya, baka makatulong after 4 weeks. Pero meron din nga mga binibentang pampaputi. So ito lang yung mga basic tips natin, pampaputi. Tsaka isa rin okay, sa kilikili to, mamaya may dagdag tips ko si Doc Lisa. Ito din sa siko. 'Di ba? Ang daming siko natin nangingitim. Bakit nangingitim? Kasi lagi tayo nakapatong Papakita mo nakapatong ka. Ayan, patong mo sa patong mo dito sa sa silya, yan. 'Di ba? Nag-aaral tayo lagi nakapatong, kaya nangingitim 'yan. Yan din ang dahilan. So kahit anong parte na lalo na dito, Lisa, taas mo dito. Itong part na to. Mabilis to umitim, di ba? Yan, tingnan nyo siko nyo. Kakakuskus, kakababa ng kamay, di ba? Kahit sa puwet, minsan din nangingitim. So, any friction, yun na Pagdating naman sa muka, okay? Pagdating sa muka, kailangan natin magsa-sunblock. Di ba? Sunblock, iwas sa araw. Yan mga tips ko. Magsombrero, lalo na sa babae, di ba? Yung malaki yung bilog, wide hat. Galing kami Tugigaraw, talagang yung ginagamit sa beach para sa malapad. Beach. Hindi pwede yung baseball hat lang. Tapos sunblock ko, SPF nga. Hindi lang 30 30, 50, yun ang ginagamit. Kaya ito oily ngayon, naka-sunblock tayo dito. Tapos salamin, sunglass, yung malaki, ganyan, pang Lady Gaga. May tulong din yon. Saka yung mga hat na pang golf. Kasi di ba meron yan sa gilid? Hanggang sa leeg, kailangan sinasunblock mo. Hanggang sa kamay, meron din. O kaya, pwede kayo mag long sleeves. O yung nilalagay sa kamay, yung tela. Yung tela, para hindi kayo mangitim. Okay lang yan, ginagamit ng minsan mga street sweeper, naglilinis naman, nakabalot sila. Para hindi sila gano'ng mangitim. Tapos yung sunglass, may tulong din yun. Kasi nga, sa init ng araw, yan ang nakakapaitim sa atin. Doc Lisa? Yes. Dagdag tips? Dun sa mga natural na ginagamit, yun na nga, iwas po dun sa mga kalamansi. Kung gusto nyo talaga, kung direct, mabilis lang po, wag masyado matagal. O kaya yung mga sodium bicarb. Pwede naman kasi pang-exfoliate, diba? Minsan yung pinaghalong oatmeal o kaya sugar, lalagyan nyo ng konting mabasa-basa na honey, ganon. Tapos yun po yung marahan na ihahagod. Yun po yung mga pang-exfoliate na natural na pwede natin gamitin. Bali yung sinasabi ni Doc Lisa, exfoliate, yan ang ginagawa ng mga dermatologist. Kasi yung mga parang tinatanggal lang yung sa labas. Dead cells sa ibabaw. Para laging bago daw ang pumalit. Ang isang natural na meron naman mga gamot. Kaya lang minsan pa nasobrahan, masusunog ang mukha mo. Diba? Kaya mas takot ako, mas gusto ko yung natural lang, yung oatmeal, hinahalo sa honey. Diba? Tapos iniinit sa microwave, ilalagay mo sa mukha mo. Medyo nakakaputi. Tsaka may sabon din Minsan ako nga, pag bago kang hilamos, tingnan mo. Bagong hilamos. Ako, ivory soap pa nga gamit ko Pag bagong hilamos, natatanggal yung dumi at nagiging nababawasan yung wrinkles. Tinanong ko kay Dr. Catigo, dermatologist, bakit gano'n? Sabi niya kasi, pag bagong hilamos, natanggal yung dumi, parang medyo sumisikip yung mukha Parang mas masikip siya. Mas tight. Mas tight. So, may tulong din yun para sa wrinkles. Kung gusto mo maglagay ng pipino o yelo sa eye bags, pwede rin yan. At tulog, iwas stress. Okay? Meron ka pa bang final tips sa kilikili? Kasama na rin yung singit. Kasi kung mataba talaga, magkikis-kis ang singit. Pag mataba, magkikis-kis din ang kilikili. So, yun ang mga dahilan bakit nangingitim ang kilikili.
Okay, Okay. so yun po ay mga tips natin ngayong summer at sa mga gustong mag-sleeveless dahil mainit po ngayon o gustong maligo sa dagat. Yan. Okay, salamat po. Sana nakatulong to para pumuti ang kilikili. Okay, hirap ma-off to. Grabe.